Hello. Tanggalin mo nga yung headset mo. Happy Father's Happy Father's Day, Papa. Happy Father's Day, Papa. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Sige. Mama be like. Mama, mag-gigit ka lang, may ganyan. Hello. Drink water. Drink water. Hello. Nice food. Oh, wala na mga laman. Yung table sa dulo. Hello. 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 Celebration ng Happy Father's Day. Okay na yan. Let's go! Sino una? Ikaw mo. Si Papa muna siyempre. Kay Papa muna. Hindi mo kay Papa. Hindi, basta ba kung kanino yan, pangalan? Hindi, kay... Ang galing sa akin. Hindi nga, bubuksan nga eh. Kaya nga. Ikaw nga muna. Ito ba si Mama? Hindi, akin to, kanino yan? Galit sa akin, Bibi. Hindi. Hindi, ang arte. Ay. Ano yan? Ikaw muna, Biden. Sa para kay... Ikaw muna. From the bunso. Kay Papa. Oh. Papa. Wait lang. Ano ba yan? Saka, video na? Oo. Wait lang, sabay kayo. Sabay kayo. Sabay kayo. Wait lang, Papa. Wait lang. Akin Wait lang din. kasi. Ito akin. Ay, Mama. Akin yan. Ito ang akin. Galing sa'yo. Okay, bukas. Yung Bukas sa'yo. na, bukas na. Sa kanya. Wait lang. Bukas na. Galing mo sa akin. Oh, galing sa'yo. Ito yung bunting. Sagot mo lang, Ma. Sayang yung pa. Ito. Skastip yan eh. Nandito. Ito. Wait lang. Kuha tayo konti. Tapos hinira ko na. Sayang to. Hindi. Hinira ko na. Hindi rin kasi mali naman. Wow! Wow! Okay ah. Okay. Mami, go! Thank you, Monsoy! Oh. Pakita nyo to. Bye. Wow! Bye. Ay, may ano, may Wow! Ay, may pa. Ito ah. Oh, thank you, Nak. May palaso pa, anak ko. Mayroon ako pang vlog ah. Pangkad yun. Wala po. Oh, si Nanay. Thank you, Monsoy.
bunso. Wala pa. Happy New Year. Ayan yan. Hello, magandang araw at gabi sa lahat ng Filipino Guerrilla Forces, United People's Initiative, Vanguard of Democracy, sa lahat ng subscriber, followers, and supporters. Ang pag-usapan natin ay patungkol sa Marcos, Alam niyo mga kaibigan, naisip ko ngayon, hindi mawala sa isip ko yung ginagawa ng ating Pangulong Marcos. Parang wala na talaga sa direction. Hindi mo na nakikita na kung mayroon bang pagmamahal sa bayan. At iniisip ko ngayon, si Pangulong Marcos ay hindi niya naisip ang kapakanan ng Pilipinas ngayon. Ang iniisip niya ngayon, paano siya makasurvive hanggang 2028. Paano niya malikom ang pera ng taong bayan. At paano niya ma-counter yung nangyari sa kanila noon, na para bagang pinaghihigantihan niya ang Pilipino ayon sa aking pag-uobserba. Sa Marcos noon, sa mga hindi nakakaalam at hindi nakaabot, sa Marcos noon, ang talagang kaaway niya ay mga makakaliwa, komunista, kasama na ang Liberal Party na pinagtulungan. Noon pinagtulungan sila ng mga higanting politician. Halos nag-iisa lang si Pangulong Marcos Jr. Senior na lumalaban. Ang kanya mga nagsusuporta ay maliliit lamang. Mamaya ibabaliktad natin ang sitwasyon. Kinaya ni Marcos dahil nakasuporta sa kanya ang maraming Pilipino at nakasuporta pa rin ang armed forces. So, ganito yan mga kasama. Dahil hindi ko rin masabi nang dahil sa komunista o nang dahil sa mabigat ng rivalry nila ni Aquino. Siguro maari nagsama yung rivalry ni Aquino at saka ng makakaliwa. Pero sa totoo lang talaga, kung hindi nag-declare ng martial law, si Pangulong Marcos Sr., maaring komunista na tayo ngayon. So yun ang mabigat na kalaban ni Pangulong Marcos Sr. na hindi niya rin napaghandaan. Dahil yung mga mabibigat rin na mga kaalyado niya, katulad ni Enrile Ramos, ay hindi niya na alagaan. So anong nangyari? Bumaliktad silang parehas. So doon natuluyan mawala dahil isang tawag lang ni Cardinal Sin noon naglabasan ng Pilipino. So ang ibig sabihin, ang Katoliko noon sumuporta sa mga Aquino. Noon sumuporta sa Aquino, kinalaban ang Marcos. Sa madalit salita mga kababayan, mga kaibigan ko, magtagumpay ang taong bayan. Taong bayan ba? O sila Gringo Hunasan at saka Enrile ang pasalamatan natin. Hanggang ngayon, ang issue na yan ay hindi nasasagot pa sino dapat magpasalamat, si Gringo Hunasan
o ang Taong Bayan o sila Aquino o mga liberal party. Hanggang ngayon, yan ang issue eh. Pero sagutin nyo, kayo ang magbigay opinion. Ano? Kung hindi ginawa nila hunasan Indrilli, maaring hindi napatalsik si Marcos. Di ba? Ganun ang nangyari. Sinuportahan ng CBCP. Ngayon, kung hindi sinimulan ng Indrilli at saka hunasan, o hindi mangyayari. Pero kung hindi rin sumuporta ang Taong Bayan, kulong si Enrile Ramos at hunasan. So, parang kung yan eh, manok at saka itlog eh. Sino nauna, yung manok o itlog? Ano? So, umiikot lang. So, binigay ko ng opinion ko. Ngayon, sa panahon ni Marcos Jr., ito talaga rin ang matinding problema. Magkaiba sa kanilang mag-ama. Yung ama niya may talino. Yung anak niya, noon pa man sinasabi niya na walang kapupuntahan ang Marcos Jr. Kasi walang ginawa kundi magpasaway lang sa magulang. Magpasaway lang sa society. At dinugtungan pa nga yan ni Amy Marcos. Ano ba ang nakuha natin sa Marcos Jr.? Tanungin ko kayo. Okay, doon pala sa Marcos Sr., marami tayong proyekto na nagawa ang Marcos Sr. hanggang ngayon napapakinabangan pa natin. For how many decades na yan? Ano? Okay, balik tayo kay Marcos Jr. Ano ba, pwede bang sagutin nyo o magbigay kay opinion? Ano ba ang naitulong ng Marcos Jr. sa bayang Pilipinas? Ano ba? Wala akong nakita eh. Yung sinasabi niyang nagawa yung pasalamat tayo sa driver's license senior, it's normal. Obligasyon nyo yun eh. At saka parang magkano ba nagastos lang doon? 10,000. 8 trillion yung nawalan pera. Okay. Ano pa? Yung pag-increase ngayon ng men in uniform personnel, military uniform personnel, pag-increase, it's normal. Obligasyon nila yun eh. Kaya lang 5%, malayo sa ikumpara lang natin sa bagong yung dating sinundan niya. Almost 100%, ano? So, malayo. Ano pang project? Wala akong narinig na major project eh. Unlike Pangulong Duterte, marami tayong major projects na nagawa. Ang nakita ko dito, major na nagawa, major corruption. Major corruption ang nagawa niya. Magulo ngayon eh, hindi maintindihan. Sino nagreklamo, siya magkakaso. So manahimik na lang tayo, hayaan na lang natin maubos ang kaba ng bayan, di ba? Parang ganun mga kaibigan. Kaya kawawang bansa natin eh. Walang ginawang maganda. Ang kainaman dito sa ginawa nila, ninakaw nilang pera, tapos sasabihin, ibibigay ayuda. Hindi dapat tayo magpapasalamat sa ayuda. Ha? Pangit ang ayuda. Kung anong pang ginawa nila dyan. Para lang binibili nila ang tao eh. Bakit hindi nila gawing trabaho? Para tuloy-tuloy. Kaya pag nag-report talaga, alisin na yung mga assistant na yan. Trabaho ang ibigay nila. Para ulad pa ang bansa. Yung ginagawa nila, na pag-ayuda-ayuda, diyan naghihirap ang bansa eh. Bakit? Sa mga hindi nakakaintindi, hindi ako
kontra sa pagbibigay ayuda. Kontra lang ako sa sistemang approach. Lalo na lang natin ginagawang tamad ang Pilipino. Kaya naman pala natin magbigay. Bakit hindi na lang natin gawing trabaho? Para lahat magbanat buto. Okay. Yung nasa syudad na mga barangay, bigyan ng trabaho ang mga lahat ng tambay. Kahit papaano. Marami pag-aaral, bigyan trabaho. Yung kalinisan lang ng barangay. Yung tanod, dadagdagan natin ang tanod. Kasi kung bugoy sila, gawin mong tanod, medyo kahit papaano, magiging matino sila. Di ba yun ang solusyon? Yung mga nasa mga probinsya na may mga maluluwang na lote sa barangay, okay, may lote ka, ito ang puhunan mo. Puhunan ha, hindi ayuda. Puhunan. Puhunan mo para magtanim ka, magkuhan ka. Tapos, yung produkto mo, kami rin ang bibili. Gobyerno ang bibili. So, ibig sabihin, yung produkto na yan, nakagawa ka na ng produkto, babayaran ka pa. Binigyan ka na ng puhunan, sila pa ang bibili, ang gobyerno pa. So, umuunlad ang bansa. Umuunlad ang bansa. So, ganun ang gagawin natin mga kaibigan. Sana magtulungan tayo mga kaibigan. Tulungan natin ang bansa natin. Magkaisa tayo. Mas maganda ngayon, revote kaysa sa eleksyon. Ang eleksyon, by 2028, sabi ko nga sa inyo, hindi pa rin mababago ang Pilipinas. Abruptly. Magre-recover pa rin tayo. Hirap pa rin ang bansa. Kaya revote ang dapat gawin natin. Maraming salamat mga kaibigan.